Isa-isang naputol ang mga mast o pole ng sailing vessel na ito ng Mexican Navy nang tumama ito sa ilalim ng Brooklyn Bridge sa New York sa Amerika. Sabi ng Mexican Navy, nangyari ito sa gitna ng pagmamaniobra sa barkong may halos 300 sakay. 2 sa mga sakay nito ang nasawi at 11 ang sugatan. Ayon sa ilang saksi, may ilang mga kadet sa barko na sumabit sa mast. Pero wala namang nahulog sa tubig. Iniimbestigahan kung may mechanical issue sa barko. Nananatiling mailap ang hangad na paghinto ng hidwaan ng Ukraine at Russia at sa kanilang unang formal na negosasyon mula nang sumiklab ang giyera noong 2022. Prisoner swap o pagpapalaya ng tig-1,000 prisoners of war ang napagkasunduan ng dalawang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Mula pa noong 2022, nananatiling war zone ang Ukraine dahil sa panggigiyera ng Russia. Digma ang sumira sa maraming istruktura at kumitil sa libu-libong buhay. Mula nang sumiklab ang giyera, gumulong kahapon ang pinakaunang formal na peace talks ng magkabilang partido na ginanap sa Istanbul, Turkiye. Wala pang 2 oras tumagal ang usapan na pinangunahan ng Turkish Foreign Minister. Aniya posibleng hindi makamit ang ceasefire na nais ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Isa lang ang kanilang napagkasunduan. Our first priority was people, and that's why we negotiated to free 1,000 people, and we reach to a conclusion, reach to an agreement to exchange 1,000 people. Napag-usapan din nila ang pag-uusap ng mga lider ng dalawang bansa, bagay na kinukonsidera ng Russia. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено. Umaasa ang dalawang bansa na magpapatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Mga kinatawan lang ng mga lider ng Ukraine at Russia ang nasa usapan sa Istanbul. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nasa Turkish capital na Ankara. Aniya, tanging kay Russian President Vladimir Putin lang siya makikipagkita. I call on Putin to give his delegation real authority. At giit ni Zelensky, ceasefire o paghinto ng bakbakan ang kanilang prioridad. Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for diplomacy, first of all. Then it will be 100% clear that Putin continues to undermine diplomacy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Libo-libo mga Katoliko at world leader ang nasa Vatican City ngayon para sa inaugural Mass ni Pope Leo XIV. Kabilang sa seremonya ang paggawad ng kanyang Fisherman's Ring na isinagawa ni Luis Antonio Cardinal Tagle. At mula sa Rome, Italy, nakatutok live si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte. Andy, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Buongiorno mula dito sa Roma. Viva il Papa, long live the Pope. Yan po ang sigaw ng mga libo-libong deboto dito sa Vatican City at sa Rome bilang pagdiriwang sa formal na pagsimula ng papacy ni Pope Leo XIV. At kanina sa kanyang homily, meron siya mga mensahe na binanggit dito sa mga mananampalataya tulad ng I come to you as a brother bilang paanyaya sa mga narito at sa ngayon nga ay nagpapasalamat itong si Pope Leo XIV dito sa mga dumalo sa kanyang papal inauguration. Kanina rin sa homily, meron din siya panawagan na tanong na kung mananaig daw yung pag-ibig, may hinto ang kaguluhan sa buong mundo at pagbabalik ang kapayapaan. Si Cardinal Dominic Mamberti ang naglagay ng pallium o yung wool vestment na simbolo ng tungkulin ng Santo Papa bilang pastol sa buong simbahang Katolika. At nagbigay naman ng espesyal na panalangin si Cardinal Fridolin Ambongo Besungo ng Democratic Republic of the Congo. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nagpresent o yung nagharap ng Fisherman's Ring na simbolo ng otoridad ng Santo Papa bilang successor or kahalili ni San Pedro.
At narito rin ang ilang world leader tulad ni Vice President J.D. Vance at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. At ngayong umaga, bago yung inauguration, sinurpresa ni Pope Leo XIV yung libo-libong mga mananampalataya dito sa Via della Conciliazione dahil nag-ikot siya ng halos 30 minuto sakay ang Pope Mobile. Ito po yung unang pagkakataon na sinakyan niya po itong Pope Mobile. At may mga pagkakataon pa na talagang huminto itong si Pope Leo XIV para i-bless yung mga sanggol, yung mga bata na narito. At pagkatapos niya nagdasal ng rosaryo bilang panimula sa mga aktibidad sa papal inauguration. At sa ulat ng Italian media ay tinatayang aabot sa 250,000 na mga deboto, mga mananampalataya ang narito para magdiwang sa inauguration. At kasama riyan ang 100,000 mga pilgrims na narito sa Rome, sa Italy para sa Jubilee of Confraternities. Nagatipon yung mga malalaking grupo ng mga pilgrim mula sa iba't ibang bansa, kasama na rin yung mga Pilipino. At kahapon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Brother Armin Novistro dahil nagkaroon siya ng pagkakataon sa isang papal audience kasama yung mga educator at mga madre mula sa Lasallian Network. Si Brother Armin Novistro po yung ating dating Education Secretary at ngayon siya po ay ang Secretary General ng Brothers of Christian School. At ngayon po kay Brother Armin, itindihin daw ng Santo Papa na bukod sa curriculum at mga polisiya, pati na rin sa mga pasilidad, ay kinakailangan daw talaga na bigyan prioridad ng mga educator ang nakilalanin ang mga kabataan at ang kanilang sitwasyon sa ngayon. And sabi pa ni Brother Arlie, ay ground ourselves. At sa ngayon ay 12:05 ng tanghali dito sa Vatican City at inaasahan na magsisimula na ang Regina Coeli o ito yung Queen of Heaven. Ito, kinakanta na nga ngayon ni Pope Leo XIV yung Regina Coeli. Ito yung pangalawang pagkakataon na ginawa niya ito. Dahil yung una po ay nung nakarang linggo para sa kanyang Angelus Mass dapat na pinalitan ng Regina Coeli. Ito po narinig natin ngayon na kakanta na ulit si Pope Leo XIV ng Regina Coeli. Yun po yung Queen-of-Heaven. Yan po ay ang panalangin para kay Mama Mary na magdiwang tayong lahat sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. At pagkatapos ang Regina Coeli ay inaasahang makikipagkita at makikipagpulong si Pope Leo XIV sa mga delegation, international delegation. At yan muna ang latest dito sa Vatican City at sa Roma. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer Andy Peñafuerte III. Live po yan mula sa Rome, Italy. Sa nakaraang conclave, hindi lang ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel ang sinubaybayan ng marami. Pati po yung mga ibong tumambay sa bubong, aba, tila agaw eksena rin. Kuya Kim, ano na? Sa ginanap na papal conclave, hindi lamang si Pope Leo XIV ang pinag-usapan at pinusuan ng mga netizens. Pati na ang tatlong ibong ito. Ilang minuto kasi bago inanunsyo na meron ng bagong Santo Papa. Namataan silang patambay-tambay lang malapit sa makasaysayang chimenea ng Sistine Chapel. Hindi nila alam na meron na pala silang front row seats sa isa sa pinakamahalagang araw sa simbahang Katolika. At nalumabas na ang pinakaiintay na puting usok. Ang mga ibon, agaw eksena. Ang mga viral ibon, mga seagull. Mga ibong dagat sila. Pinaming makikita sa mga anyong tubig, gaya ng dagat, ilog at lawa. Madalas din silang maispatan sa mga bubungan. Nagmimistulan daw kasi itong natural cliff kung saan sila gumagawa ng pugad. Ang mga chimney naman, naglalabas ng init. Kaya nagiging komportable ang mga seagulls kapag tumatambay dito tuwing malamig ang panahon. At alam niyo ba na dito sa Pilipinas, may nakikita ring mga seagulls at dumadayo lamang sila sa Pinas tuwing taglamig sa Hilagang Asya o Siberia. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hinahanap ngayon ng isang yayang tumangay umano ng mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas at pera ng kanyang mga amo sa San Rafael, Bulacan.
Sa kuha ng CCTV sa barangay Kaingin, madaling araw kahapon, kita ang babae may dalang maleta at bag na naglalakad bago sumakay ng tricycle paalis. Tangay na pala niya ang pera at mga alahas ng pamilya kung saan siya nangamuhan bilang yaya ng 4 na buwan. Ayon sa kanyang amo, nagulat silang naiwang bukas ang gate at wala na ang yaya. Nakabukas din ang cabinet kung saan nakatago ang mga pera at alahas. Sinubukan nilang kontakin pero hindi na sumasagot ang yaya na nakilala lang daw nila sa social media. Nagpablatter na sila sa barangay at nagsampa ng reklamo sa pulisya. Makikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan kung saan sinasabing nakatira ang suspect. Epektibo po ngayong araw, bawal munang dumaan o maglakad ang mga pedestrian sa San Juanico Bridge matapos matuklasan na humihina ang istruktura nito. Pwede po silang itawid sakay ng mga coaster at mga light vehicles o magagaang sasakyan. Off-limits pa rin ang mga mabibigat na sasakyan at i-reroute ang mga ito sa ibang kalsada. Ayon po sa DPWH Region 8, ang mga sasakyang may timbang na 3 tonelada pababa lamang ang pinapayagang dumaan sa tulay. At dapat pang ayusin ang tulay para matiyak na ligtas ang mga dadaan. Ayon sa samahan ng mga negosyante sa Leyte, kritikal ang tulay dahil ito ang daanan ng mga truck mula Luzon at papuntang Visayas at Mindanao. Nananawagan na sila sa Malacanang na bilisan ang pagkumpuni ng tulay. Bumuo na po ng bagong task group na magbabantay sa seguridad sa San Juanico na isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa mga isa ng Samar at Leyte. Parehong in their fitness era ngayon ang tambalang Barbie Fortesa at David Licauco. Kailan kaya sila magkakasama sa pagtakbo? Narito ang aking chika. With Barbie Fortesa enjoying her fitness era, sobrang hanga raw ang other half ng Barda Love team na si David Licauco. Bilang isang dating collegiate athlete at fitness enthusiast, nakikita raw ni David ang determinasyon ni Barbie ngayon. Yeah, from first run, hindi nag-workout at all to 16 kilometers. And ang sabi niya sa akin kanina, hindi daw siya nahirapan. Diba? So, she has been really working hard. She's very athletic now and I'm really proud of you. Thank you. Keep it up. Bilang pareho silang into fitness ngayon, magkakasama kaya silang dalawa sa pangmalakasang takbuhan to inspire and motivate each other more? In-invite ko siya mag-run. Nahiya ako kasi nga lagi siyang busy. Nakikita ko na lang siya sa social Hindi mo kasi ako media. in-invite. Yung totoo? Yung Kailan totoo? ba ako? Oh! Hindi mo ako in-invite. Hindi. Ini-invite kita. Marami na raw nakakamiss sa tambalan ng dalawa na sa pulang araw pa huling napanood. Barbie is busy doing the upcoming Kapuso series Beauty Empire at wala si David sa cast. Maglalayad na kaya ang Barda ship soon? Mag-guest ako yata sa iyong teleserye, Gusto mo ba? hindi ba? Pwede naman. Depende sa'yo. Ayan. Basta marami po Yeah, kayo marami na pong abangan. Hopefully, a movie this Yeah. year. Yeah. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.